I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas by a country. Provocation, roguish o malupit at irresponsable. Ganito inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang bagong regulasyon ng China na paghuli sa mga umano'y trespasser o papasok sa inaangking mga katubigan ng China maging sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, ang planong ito ng China ay labag sa United Nations Conventions on the Law of the Sea at UN Charter. Such behavior is not only a violation of UNCLOS, but also a violation of the precepts of the United Nations Charter, which lays upon each responsible member state the duty to refrain from the threat or the use of force or aggression to enforce, particularly in this case, illegal territorial claims in the maritime domain. That is a provocation insofar as I am concerned. Dahil malaki ang ginagampanang papel ng sandataang lakas para sa proteksyon ng mamamayan at mga susunod na henerasyon, dagdag pa ang patuloy na banta sa ating kapaligiran, hindi umano magpapakampante ang Armed Forces of the Philippines. Kasama ng Philippine Navy ang iba pang sangay ng AFP na magpapatuloy sa pagpapalakas upang protektahan ang teritoryo at soberenya ng bansa. Aniya, patuloy ding magsasagawa ng mga pagsasanay ang sandataang lakas ng bansa kasama ang mga kaalyadong mga bansa. So I have said that we will train more realistically. There will be more maritime cooperative activities between us and like-minded nations, more training scenarios, more interoperability exercises involving also our civilian counterparts, because this is what a total defense posture requires. Ayon kay Secretary Teodoro, ang utos ng Pangulo sa kanya ay gawin ang lahat ng makakaya upang mabuo ang matatag na alyansa sa ibang mga bansa na may kaparehas na pagpapahalaga sa pagsunod sa mga international law. Pinasalamatan naman ng Philippine Navy ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa modernization program sa gitna ng mga kinakaharap na hamon nito. Nangako rin ito na patuloy nilang ipagtatanggol at poprotektahan ang mga Pilipino at teritoryo ng bansa. Mas maigting ang pagtangan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa ating mandato at sinumpaang tungkulin. Mula noon hanggang ngayon, patuloy at walang sawang tumutugon ang ating mga mandaragat at mandirigma sa pangangailangan ng ating bansa at sambayanang Pilipino. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.